at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises, at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na yaon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy, nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng may awiting, may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kaniyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar. Malapit sa bukid na binigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung anong pinagkakaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya, at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." Ginoo, wika ng babae, "Malalim ang balong ito at wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninunong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang uminom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok." Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating ng panahon na sasambahin ninyo ang Ama,
Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, ng mga tunay na sumasamba sa Ama ay doon sa may balon ni Jacob, no? Naupo doon sa tabi ng balon ni Jacob. At katanghali ang tapat, merong isang babaeng Samaritana ang sasalok ng tubig o iigib doon sa balon. Kaya lang, kung papansinin natin, para bang merong parang awkward yung tanghaling tapat na saka pa lamang sasalok ng tubig yung babae. Bakit sinabi ko pong awkward? Imagine na lang po tayo ngayon sa bansa natin ngayon, sa lugar natin ngayon ay summer na, no? Imagine lumabas ka kaya ng tanghaling tapat, napakainit. Pagka mahina-hina resistensya mo, baka ma-heat stroke ka. Imagine tanghaling tapat, sasalok ng tubig. No? Kanya nga ang ating Panginoong Hesus doon sa balon, no? Kung ang binasa nating mabuting balita ay yung mahabang bersyon ng gospel ngayon, mapapakinggan natin na si Jesus nagtanong doon sa babae. Maliban doon sa kanyang request na kung pwedeng makiinom, ang ating Panginoong Hesus nagtanong doon sa babae. At anong tanong niya? Nasaan ang iyong asawa? No? At anong sagot ng babae? Wala po akong asawa. Totoo naman, wala nga siyang asawa sapagkat 5 na ang kanyang nakasama at ang kinakasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Ano yung unang katotohanan na pinakikita sa atin ng mabuting balita? Yung epekto ng kasalanan. The effect of sin. No? Anong epekto ng sin, ng kasalanan? No? Pagka tayo nakagagawa ng kasalanan, hindi naman ho tayo proud. Pagka tayo nakagagawa ng pagkakamali, ano yung nararanasan natin? No, maliban sa guilty tayo, nakararamdam tayo ng tinatawag nating shame, hiya. Ano? At yun ang nararamdaman ng babae. Kaya nga, dahil sa hiya, hindi siya maagang pumupunta at sumasabay sa iba pang mga tao para sumalok ng tubig doon sa balon. Ngunit tinetsyempohan niya kung kailan alanganing oras, kung kailan walang sasalok doon sa balon, saka lamang siya pupunta. Dahil saan? Dahil sa, sabi ko nga sa inyo, dahil sa shame, dahil sa hiya. Diba? Ako, taga-probinsya, no? I still experience, naranasan ko pa yung makita ko yung mga kadalagahan, mga kababaihan na maaga nanduroon sa tabi ng irrigation o kaya nasa batis o kaya nasa ilog na naglalaba, no? At nanduroon yung mapapakinggan mo yung masayang kwentuhan, no, masayang chismisan, no? Mapapakinggan mo yon habang naglalaba, masaya silang naglalaba. Kaya nga nakakalibang, siguro hindi na nila napapansin yung bigat, yung hirap ng paglalaba kasi gumagaan dahil magmamalay na lang. Tapos na kasi nga dahil sa masayang kwentuhan. At ito yung na-miss o namimiss nung babae dahil nga saan? Dahil sa kanyang buhay. No? At ito rin ang namimiss ng marami sa atin. No, di ba? May mga lugar na hindi tayo pwedeng pumunta. May mga tao na iniiwasan natin kasi nakararamdam tayo ng ng hiya. No? Kaya
Ito ang karanasan ng babae. Kaya nga unang paalala sa atin, no? Sin is not something that is cute. No ho. Ang kasalanan hindi cute. Ang kasalanan naglalayo sa atin hindi lamang sa Diyos. Ang kasalanan ay naglalayo sa atin pati na sa ating kapwa-tao. Po. Ngunit, ano yung naranasan ng babae sa ating Panginoong Jesus? Alam nyo, nagsimula ito sa request ng ating Panginoon. Ang request ng ating Panginoon, pwede bang makiinom? Pero sa request na yun ng ating Panginoon, merong gustong ipaabot sa atin ng ating Panginoon. At ano yun? Inalis ng ating Panginoong Jesus yung mga hadlang, yung mga bakod na naghihiwalay sa Kanya at doon sa babaeng Samaritana. Kasi kung ating uunawain, hindi tama ng ating Panginoong Jesus ay makipag-usap doon sa babae. In the first place, ang ating Panginoong Jesus ay isang Hudyo. Kaya nga sabi ng babae, bakit po kayo humihingi ng inumin sa akin? Hindi po ba't kayo Hudyo? Samaritana ako? No? Kasi po, yung mga Hudyo at Samaritana o Samaritano, hindi ho maganda, they are not friends. No? Maliban sa estranghero, hindi po maganda yung ugnayan o relasyon ng mga Samaritano at ng mga Hudyo. Kaya unang-una, yun yung unang barrier. Yung difference nila bilang isang Hudyo at isang Samaritano. Maliban doon, ano pa yung barrier na humahadlang sa kanila? The Samaritan woman, is an outsider. But she is not only an outsider, she is an outsider amongst outsiders. Bakit? Kasi nga, because of yung buhay niyang makasalanan. And Jesus is a teacher, considered to be a rabbi. Kaya nga, di ba, mapapansin natin in the gospel, yung mga skriba, mga pariseyo, nagtatanong at nagrereklamo, bakit ang inyong guro nakikisalamuha sa mga makasalanan? At ito yung isa pang barrier. Si Jesus ay isang guro, and he is not supposed to mingle with sinful people. Pero anong ginawa ni Jesus? Nakihalubilo, kinausap niya yung babae. Ano pa? Ano pang reason bakit hindi dapat makipag-usap si Jesus? Isa pang reason, yung babae ay babae. Ano? Yung isa pang reason doon kung bakit hindi dapat si Jesus makipag-usap. Kasi nga, maliban sa awkward na pumunta yung babae, it is also awkward sa isang lalaki at isang babae na nag-uusap in the middle of nowhere. No po, nung araw kasi iba yung mga tao eh. 'Di ba? Kahit nga sa atin nung araw may mga kwento na kapag nakita lang kayong magkasama, kayo lang dalawa, pakakasal ka na. 'Di ba? O kaya nga sabi noon, masaling mo lang o mahawakan lang yung kamay, ang kasunod niyan, kasalan na kaagad. No? Pero sa panahon natin ngayon, nagsama na at lahat, naghawakan at lahat, wala pa ring walang kasalan na nangyayari. Diba? O kaya, ito yung mga barriers. Ito yung mga barriers na anong ginawa ng ating Panginoon? Inalis niya yung mga hadlang na yon. Inalis niya yung mga kaisipan na yon. At anong ginawa niya? Inabot niya yung babae. Sabi nga sa atin, yung babae, yung babae sasalok ng tubig. Nag-request ang ating Panginoon, pwede bang makiinom? Alam niyo po,
dito nagsimula yung tinatawag nating yung babae, no? Sa simula doon sa pagkauhaw sa physical na water, physical na tubig, yung babae naramdaman na mapawi ang kanyang uhaw dahil saan? Sa tubig na binibigay ng ating Panginoong Jesus. No, alam ko, nauuhaw tayo. Alam ko, kailangan natin yung physical na water. No? Kailangan, lalong-lalo na sa panahon na ito na summer na, napakahalaga ng tubig. No? Marami tayong pagkauhaw na hinahanap natin sa gobyerno, sa mga naglilingkod sa atin. Ngunit, hindi lamang pisikal na pagkauhaw ang dapat nating bigyang pansin o atensyon. No? Si Jesus, ang tubig na nagbibigay ng buhay, pumapawi ng ating pagkauhaw. Alam niyo po, ano pang ibang pagkauhaw na nararamdaman ng bawat isa sa atin? Yung babae, yung pagkauhaw saan? Sa pagmamahal. Yung pagkauhaw saan? Sa pagkilala. Sa pagkilala na siya'y may halaga. No? Kasi di ba pagka ang tao nagkakamali o nagkakasala, minsan ang nararamdaman para bang wala na siyang halaga. Kasi minsan ang madalas na nangyayari kapag nagkakamali ang tao, anong ginagawa natin? Iniiwasan natin. No? We condemn and then iniiwasan. Pero anong pinadama ni Jesus doon sa babae? Na may halaga ka? No? Na kahit na totoong nagkamali ka at naging komplikado ang buhay mo, may halaga ka pa rin sa Diyos. No? Ngayon, anong ginawa ni Jesus? Sabi ko nga sa inyo, tinanong niya yung babae, nasaan ang iyong asawa? Hindi naman chismoso ang ating Panginoon. Hindi naman siya nag-iimbestiga. Pero yung tanong na yon ay tanong na anong gusto ng ating Panginoon? Na yung babae ilantad ang kanyang sarili. No? At anong pinapaalala nito sa atin? May pinapaalala ito sa atin yung sakramento ng pagkukumpisal. Sa sakramento ng kumpisal, inilalantad natin ang ating mga sarili. Inilalantad natin ang ating brokenness, yung ating kahinaan, yung mga bagay na sinesekreto natin. Sinesekreto natin pero alam natin na hindi na naman ito sikreto sa Diyos. No? At ito ang pinapaalala sa atin. In the sacrament of reconciliation, we open up ourselves. We open up ourselves not to be judged. No, hindi tayo inuhusgahan sa sakramento ng kumpisal sapagkat tayo mismo ang siyang umaamin. No? Kaya nga sa sakramento ng kumpisal, anong nararamdaman natin? After we have confessed our sins, we experience the love of God, yung mercy at habag ng Diyos. No? At ito sana ang wag nating palalampasin sa panahon na ito ng Kwaresma. Sa darating pong March 24, yun yung schedule ng kumpisalang bayan dito sa ating parokya, 5 p.m. onwards. Ngayon, sana maunawaan natin, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi lamang physical na tubig ang ating pangangailangan. Sa panahon na ito ng Kwaresma, sana makita natin ang higit na pangangailangan kay Jesus. Ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako
Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariam Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, halinang dumalangin sa amang maawain at bukal ng buhay na walang hanggan. Ating idalangin, Panginoon, kami iyong kaawaan. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating parokya, upang ating maihatid si Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay sa mga kapatid nating Kristiyano at sa lahat na naniniwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga nauuhaw sa katotohanan at katarungan, upang ang tubig na nagbibigay buhay ay bumalong para sa kanila at sa buong sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa mga bibinyagan sa bihilya ng pagkabuhay sa ating parokya, upang ang tubig ng binyag ay maghatid sa kanila ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa ating lahat, upang maihanda tayo ng panahong ito ng Kwaresma, sa muling pagpapahayag ng ating pinangako sa binyag, at ipangaral ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Para sa lahat ng yumao, upang sila na nakibahagi sa kamatayan ni Kristo ay makibahagi pa rin sa kanyang pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong kaawaan. Amang mapagmahal, sa pag-unat ng kamay ni Moises sa ilang, bumalong ang masaganang tubig para sa iyong bayang hinirang, at sa balon ni Jacob nakatagpo ng Samaritana sa Jesus, ang tubig na nagbibigay buhay. Kaming mga binuhusan ng banal na tubig ng binyag ay magkamit rin nawa ng buhay na hindi nagmamaliw sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa iyo, sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo, panubayan mo, pag-arialam tayo sa kalooban mo. Pagutot ka, Panginoon ko, tagli
tatalima ko. Ipagkaloob mo lamang pag-ibig mo, tatalitan ko. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay ang alay sa iyo. Nasa iyo ang lahat ng ito, muli kong hando sa iyo. At nubaya mo, pag-ari ang lahat, ayon sa kalooban mo. Utos ka, Panginoon ko, di tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang pag-ibig mo, ang lahat tatalitan ko. Hain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang paghingi ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kanyang masidhing hinahangad ng pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala na paririno sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, at ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Langit, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawa namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipagtulad sa tukso at yadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Pero ng Diyos na nagalin ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalin ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Natin ang banal na komunyon, row by row po ang pagpila. Hintayin ang hudyat ng mga greeters and collectors bago tayo tumayo. Maraming salamat po. Ang naging anak, Opo, ikaw ang tangi ng daluhan ako parang tiga sa tubi ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal na makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako, nagkataon aking kamay, nagagalan awit na papuring alam, ngunit ako habang nahihimlay pagkatandog lumbong sa tuwin ay taglang sa lilim ng iyong mga pagpang. Umapawi ako mugalang. Aking
sa iyo nangako galaya o makakamtam ngunit ako nahimlan pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim na iyong mga pakpam. Umaawi, umaawi, umaawi ako galang. Sikat ng umaga, pusang ulan, simoy ng dapit hapon, sila namuwan, batis na malinaw, dagat na bugaw, kayon Panginoon ko, Jesus, ng aking buhay, saan man ako umari, ika'y naroon, gumalingan man sa'yo. Dakila pag-ibig mo sa akin, tatawagan mapalalam ako, ginigiling at siya itadapa sa puso. Sa aman ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakila pag-ibig mo sa akin, tatawagan papalalam ako, ginigiling at siyang itang tapat sa puso. At siyang itang tapat sa puso. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Amang mapagmahal, akayin ng puso ng iyong bayan at sa iyong kabutihan ipagkaloob sa iyong mga lingkod itong biyaya ng pananatili sa pag-ibig sa iyo at kapwa. Matupad nawa nila ng buong buo ang iyong mga kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ibahagi sa Jesus na bukal ng buhay. Salamat sa Diyos. Saan kami tutungo, kami makasalanan. Saan kami susulong, dahil lagi kapisan. Ikaw Jesus ang susundan, ikaw po ang atungan. Sino kaya uhusin sa di makatarungan? Sino kaya lulubing sa kimnaw mira? Sa sino man sa Diyos mula katarungan magbubuhay.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Igalang nyo ang inyong ama at ina, sa gayo'y mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na binigay ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Ang mga ugnayan sa loob ng mag-anak ay kinapapalooban ng pagkakaisa ng damdamin, pagmamahalan at kapayapaan na nagbubuhat sa pagitan ng kaisahan ng banal na mag-anak. Ang pamilya ay isang pamayanang natatangi na may layuning magtulungan upang mas mapalalim ang ugnayan ng mag-anak. Ang mga anak ay dapat gumalang, magpasalamat, sumunod ng wasto at tumulong sa kanilang mga magulang para sa ikabubuti at pagkakaisa ng buong buhay ng mag-anak. Ang mga magulang ay may tungkuling hubugin ang kanilang mga anak sa pananampalataya, sa pananalangin at sa kabanalan at pangalagaan ang mga pangangailangang material at espiritual ng kanilang mga supling. Ang kapangyarihan, katatagan, at pamumuhay sa loob ng pamilya ay nagiging mga batayan ng kalayaan, katatagan, pagkakapatiran sa loob ng lipunan kung saan sila nabibilang. Ang mag-anak ay pamayanang mula pa sa pagsilang ay may simulaing moral, paggalang sa Diyos, at wastong paggamit sa kalayaan at buhay. Ama naming mapagmahal, tunay na kabilang ka sa aming pamilya. Ikaw ang siyang bumubuhay at gumagabay sa aming landas. Ikaw ang siyang hari sa aming tahanan at tanging tanggulan namin sa lahat ng panganib at tukso. Lukuban nawa kami ng Espiritu Santo upang ang aming pamilya ay mabuklod sa pagmamahalan at pag-uunawaan, sa pagpapatawaran at paglilingkod sa isa't isa. Naway maging maningning ang iyong kadakilaan sa aming tahanan at magsilbing liwanag ang aming pamilya sa lahat ng mag-anak sa aming pamayanan at naway makilala ka ng mga tao sa pamamagitan ng pamumuhay naming kasama sila. Tumulad nawa kami sa mahal na Birheng Ina naming lahat na siyang pangunahing huwaran sa pagsunod sa iyong banal na kalooban kaisa ni na San Pascual Bailon at Santa Clara ng Assisi sa kanilang makaanak na pagmamahal sa iyo. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon at kapatid. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula po sa aming kura paroko at rektor na si Reverendo Padre Proseso Espiritu at ang kanyang katulong na pari, Reverend Father Jubinson Alaycon. Kayo po ay wine-welcome namin dito sa bayan ng Ubando, sa parokya ni San Pascual Bailon at sa pambansang dambana ng Nuestra Señora Immaculada Concepcion de Salambao. Welcome po. Sa isang paalala lamang po sa lahat ng gustong bumili ng itlog, ay meron pa po tayong mabibili na nasa likod po. At sa lahat po ng gustong bumisita sa ating museo, ay maaari nyo naman pong gawin na nasa kabila lamang po ng simbahan. At bukas po ang ating opisina ng parokya para po sa pagtanggap ng inyong mga ipapamisa. Ngayon po ang aming kapistahan ay bago po yan lahat, meron po bang gustong magpatotoo? Meron po? Sige po, dediretso na po tayo. Ang aming mong kapistahan ay pinagdiriwang po namin tuwing May 17, 18, and 19. Ang May 18 po ay ang kapistahan ni San Pascual Bailon. Si San Pascual Bailon po ay hindi isang pari, hindi rin po siya isang obispo. Siya ay isang pangkaraniwang sakristan mayor na lubos na may pagmamahal sa Eucharistia. Ang salitang Bailon sa Spanish, ang ibig sabihin po ay sayaw. Ang May 18 naman po ay pinagdiriwang ang kapistahan ni Santa Clara. Si Santa Clara po ay isang mongha at namatay po siya sa gulang na 6 na po noong taong 1206 na po. At ang salitang Clara po sa Spanish, ang ibig sabihin ay clear. Kaya po ina-associate natin siya sa good weather. Nag-aalay po tayo ng itlog. Kasi yung itlog, di ba po yung putino na clear. So yun po yung ina-associate natin siya kay Santa Clara. At yung May 19 naman po ay ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Salambao. Taong 1763 po, nang ang tatlong mangingisda mula po sa Nabotas at Malabon ay makuha po o masalok ang ating Mahal na Birhen. At nung ito po ay dadalhin nila sa pwesto ng Nabotas, ang sabi po, mabigat ang bangka at ayaw kumilos. Kaya po nung ito ay dadalhin na sa Ubando, ito po ay kumilos at talagang napakagaang. So magmula po nung taong 1763 hanggang ngayon, dito na po naluklok ang Mahal na Birhen ng Salambao. Ang amin pong sayaw panalangin, at alam ko po yun ang iniintay nyo kasama po ang ating mga Salambao dancers, ay hindi lang basta sayaw. Ito po ay kinapapalooban ng 5 steps. So gagayahin po natin sila. Ano po? Una pong step ay ang tinatawag na panimula, kung saan tinatawagan ng lahat ng couples o pilgrims na maghanda para po sa kanilang gagawin. Una po ay tinataas po, yan yung kanilang kamay, at inilalagay po sa tapat ng kanilang puso para sabihin po yung nilalaman ng kanilang isip. Kung ano po yung inyong kahilingan para po handito po. Ngayon po, ang pangalawang step po ay sinasabing paghayo o inganyo. Ito po ay pailalim. Tinatawagan ng sinapupunan ng babae upang umusbong dito ang anak at ito ay iaalay paitaas. So, ito po ay sa pailalim sa sinapupunan ng babae, hindi po sa sinapupunan ng lalaki po. Ano po? Babae lang po. Ang pangatlo po ay paghingi o libad. Ito po ay pagtataas sa Diyos ng ating mga kahilingan na sana ito'y kanyang patnubayan. At ang ikaapat mong step ay balse lateral. Sumasagisag sa relasyon natin sa ating kapwa na hindi puro pansarili lamang. So ito po ay kailangan natin ng dasal, hindi lamang po dasal natin, dasal po ng bawat isa para magkatulong-tulong po. At ang 5 po ay ang pasasalamat, hawak kamay ang couple, nakikiisa sa pagdarasal at pagpapasalamat sa lahat ng blessings at biyaya nating natatanggap. Ang blessings po ay hindi lamang po form ng financial,
Ang blessings po ay yung nandito tayo, buhay tayo, may pagkain tayo, wala tayong sakit. At napakahalaga po niyan. So ngayon po ay tunghayan po natin at samahan nyo na rin ng pagsayaw ang ating pong mga Salambaw dancers. At ingat po kayo sa inyong pag-uwi mamaya. Salamat po. Thank you.